Sabi nga kahapon, no? Ah, Ako po'y mag-uumpisa na. By the way, again, I'm Pastor Walter Faustino at isa po akong associate pastor dito sa The Hub of Christ. No po. At ito pong platform natin, Daily Life Sharing, for your background para po sa mga first time pong maka-attend no po, dito sa ating platform na to, ay ito po pinanganak ng panahon ng pandemic. No? By the vision no po, na na-receive ng ating pastor, senior pastor, Pastor Dong, Pastor May. And alam niyo po ba, even in the Bible, na po, matagal na pong sinabi, 2,000 years ago, na dadating ang panahon na ang communication ay nasa ere na lang, nasa hangin, no? May lightning, parang lightning na daw yung and eto na nga yung internet. Amen? So, hindi po bago yan. Amen? Trivia. Okay? Even in the Bible, sinabi na long before, prophesied na yan, na ang communication will be through air. Hallelujah. Praise God. Amen. So, ano ba ang ating topics sa ngayon? Ito po, kahapon, ito po, bibigyan ko lang po ng konting ika nga ay quick no po, review, no po, yung kahapon. Kahapon, nabanggit po ni Pastor Dong, no po, ang kanya pong topic kahapon ay restoration. Di po ba? Nabanggit ni Pastor Dong yesterday na yung restoration daw po is not just getting back. Hindi lang yung maibalik, kaya restore, 'di ba? Ibinabalik do sa original, no? Na positioning, na anyo, no? Na buhay. Sabi ni Pastor Dong, hindi daw po, no? Hindi daw po ah ibinabalik lang yung mga bagay sa iyo o tao sa iyo. Meron daw pong malalim na kahulugan. May deep meaning yung restoration, no? Ano ba yung deep meaning ng restoration? Yung daw pong maranasan mo ulit at maramdaman mo ulit na yung iyong puso at ang puso ng Diyos ay nag-join, no? Nag-iisa na. Amen? Sige po. No po, pakita nga po natin itong ating umpisang ating slide para po makita nila yung sinasabi po na makita po nila. At sabi po dito sa 1 Corinthians 6:17, no po, sabi po, yeah. Sabi po sa 1 Corinthians, no po, ito yung nabanggit kahapon ni Pastor Dong para po makita po natin no yung flow, no po. Sabi po dito, but he who is joined. Ito yung binabanggit kahapon ni Pastor na hindi lamang ibinalik sa iyo yung mga bagay, yung yaman, yung mga pinalangin mo, yung mga tao na hindi mo kasundo, naging kasundo mo na yung minsan mag-asawa, mag ah, 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 mag-ama, mag-anak, mag-ama o magkapatid, nasira ang relationship. Nako mo, ibinalik na ito, naging complacent daw yung tao. Amen? Pero sabi dito, yung daw pong malalim na kahulugan ng restoration, sabi ni Pastor Dong kahapon, is that pag daw po naramdaman mo na after maibalik itong mga bagay na pinagdarasal mo sa iyong puso, ay naramdaman mo din na ikaw ay nakabalik doon sa kanlungan ng Diyos. Nakabalik ka doon sa puso, doon sa presensya ng Panginoon na kayo'y nagkasama uli. Joined to the Lord is one spirit with Him. No? 1 Corinthians 6:17. Dahil, bakit? Bakit mahalaga, mga kapatid, mga kaabangers, mga ka-DLS? Bakit ba mahalaga na umabot sa puntong gano'n na ikay malakin ulit sa Panginoon? Pag sinabi ko malakin, nagkaroon ulit ng agreement, no? Between man and God. Nagkaroon kayo ng covenant ng Panginoon, Lord. I love you. Ni-restore mo ako. Huwag mo nang hayaang mapalayo pa ako sa iyo. Please, Lord. Ilak mo na ako dyan sa tabi mo. Ganun dapat yung panalangin natin at ganun dapat yung ma-experience natin. Bakit? Kasi sa Proverbs 14:14, sabi po dito, pwede daw pong nasa gawain ka. Pwede kang sinasabing nag-church ka. Pero sabi, the backslider in heart will be filled with his own ways. Pag daw po kayo, inirestore kayo, pero bumalik kayo dun sa dati nyong ginagawa dahil nakuha nyo na yung gusto nyo. No, mga kapatid, be ready. No? Medyo matalas yung sasabihin natin. Amen? Hindi ko mo nakuha nyo na at naibigay na sa inyo ng Panginoon yung pinagdarasal nyo, ay babaliwalain nyo na po ulit ang ating Panginoon. Marami pong ganyan. At yan po yung pangkaraniwan na
sabihin nating flaws o pagkakamali o nagiging kahinaan ng mga tao, no po, na habang kayo ay nakakatanggap ng favor from God, considerations from man, lalo po kayong maghanap, lalo niyong hanapin ang presensya ng Panginoon dahil lahat ng yan, lahat ng ating pong tinatamasa, everything we have comes from God. May mga ginamit lang talaga mga tao. Sabi dito sa bandang huli, but a good man will be satisfied from above. No? In other words, hindi ka na yung tao na ang kasiyahan nandun sa material na bagay. Unti-unti na po kayong dinadala doon sa pamumuhay na bagamat alam niyo pong kailangan natin ang material na bagay, ang ating focus, ang ating tuon ay nandun na po sa mga bagay na nandoon. Yung ibig sabihin ay nandun sa spirit realm. Na po, nasa spirit realm na pinapaunawa po sa atin ng banal na spirito. Di ba sabi sa John 14:26, di ba? Ituturo daw po sa atin lahat ng banal na spirito. No? And He will teach you all things. So kahapon, ito no, napakaganda mga kapatid ng ating pinag-usapan kahapon. No? Ito po yung napag-usapan, ito po yung shinare ni Pastor Dong and we are blessed, I believe. No po? So, ngayon pong hapon na to, ang ating pong pag-uusapan ay for a while, ha? Ang ating pong pag-uusapan ay regarding character. Ito po, kung mapapansin niyo po dito, sabi po dito sa ano, the character of discipline. Ito po, yan. The character of discipline. Anong meron ba doon sa, anong ibig sabihin ng the character of discipline? Mga kapatid, gusto ko makita niyo po na kahit ito yung binabanggit ka po ni Pastor, no po, nais ko lamang pong ituloy yung binabanggit niya kahapon na hindi lang po dapat maging masaya tayo dahil nakuha na natin yung gusto natin. Mas ma-enjoy natin yung ating buhay kung tayo ay after nating makuha yung ating mga gusto. Number one, meron po tayong reciprocating gesture. Ano yung reciprocating gesture? Ibinabalik natin yung mga bagay na na-receive natin. Through what? Through respect, through honor, through love. Di ba? Na ibalik sa atin yung mahal sa buhay. Ibalik din natin yung pagmamahal sa Panginoon. Yun po yung tama. Ganun po yung balanse. Mga anak na nakikinig, na po, mga empleyadong nakikinig, may mga negosyong pinagkatiwalaan po ng Panginoon. Habang tayo binibless, habang tayo nakakaroon ng sabihin nating considerations and favor, maybe from man or maybe from what you call one, from the company, lagi po tayong bumalik sa Panginoon. Lord, thank you for this. No? Thank you for this project. Thank you for this agreement, this MOA. Thank you for the job. May gagawin po talaga ang tao after niyang ma-restore. Hindi po siya matitenga. Hindi po siya po pwedeng after niyang ma-restore. Wow, I'm restored. Thank you, Lord. No? Na-save mo ko. Ha? And di ba mayroon tayong binabanggit na huwag sana tayong maging member ng isang klase ng SSS, di ba? Ano yun? Saved, seated, and satisfied. Kung mo na-restore ka na, complacent ka na, bahala na kayo, basta ako ligtas na ako. Basta ako na-restore ang buhay ko, okay na ako. Every Sunday, da-attend ako. Basta yun, sisiguraduhin ko Sunday, nandito ako sa church. Pero hindi lang po kasi yun yung gusto mangyari sa atin ng Panginoon. Nais ng Panginoon, may mabuild na karakter sa iyo. And by that character, you will understand how important is discipline. No po, malalaman mo kung anong karakter meron ang taong may disiplina. Amen? Ha? Ha? Paano mo malalaman? Malalaman mo ngayon at maunawaan mo ngayon ano ang karakter ng taong may disiplina. No? Character of discipline. No? First, pag sinabi nating disiplinado ka, consistent ka sa pinaniniwalaan mo. No? May pinost si Pastor May. Sabi ni Pastor May sa post niya sa ating mga group chat, let us not just be hearer, but doer of the word. Pag daw po tayo hearer lang at hindi tayo doer, ay
niloloko lang daw po natin, no? Excuse me for the word. We're just fooling ourselves. Niloloko lang daw po natin ating mga sarili. Dahil alam mo na kung anong tama, hindi mo pa rin ginagawa. Amen? So, yan. Ito po yung binanggit ni Pastor kanina. Now, character of a believer. Gusto nyo makita ano ba ang karakter ng isang believer bago po ako magdiretso dun sa ating points. Ano po? Sabi po sa Psalms 15 verses 1 to 3, sabi diyan, sabi po ni David, no, Lord, no? Kahapon binabanggit nito ni Pastor. Sabi ni Pastor, Panginoon, ibalik mo sa akin, no? Bring back the joy of thy salvation. Kasi marami pong tao na naglilingkod, nakaharap sa ministry, busy sa ministry, pero ang puso niya nakatalikod na. Wala na dun sa ministry ang puso. Alam niyo, ang isang maganda sa katangian, karakter ni David. Amen? Ay kahit siya nangihina at minsan nagkakasala siya at nakakagawa siya ng matitinding kasalanan. Listening? Kahit siya'y nakakagawa ng matitinding kasalanan at nagagalit ang Panginoon dito, napaparusahan siya. Alam niyo po ang kagandahan kay David? Na andun po yung kababaan ng loob ng kanyang puso upang humingi ng tawad, magrepent, iayos ang kanyang buhay. At yan din po yung ipinapamanhi ko po sa ating lahat. Ang tao pong nasa Panginoon ay taong may karakter. At ang karakter na yan, number one, ay may humbleness. Kaya kung mapapansin mo sa Psalms, mga awit ni David, no po, dito sabi ni David, Lord, who may abide in your tabernacle? Who may dwell in your holy hill? He who walks uprightly and works righteously. Tingnan niyo po namumuhay, lumalakad sa katwiran, gumagampa, nagtatrabaho, nagpapagal sa katwiran. Righteousness and speak the truth. At sinasabi niya kung ano ang totoo at ang katotohanan sa kanyang puso. Yan daw po yung karakter ng isang believer. He who does not backbite with his tongue, nor does evil to his neighbor, nor does he take up a reproach against his friend. Psalms 15, 1 to 3. And pagdating sa verses 4 and 5, character of a believer, in whose eyes a vile person is despised. Na po, alam niyo po, pag ikaw yung taong palaging ang sinasabi mo, sama ng loob, kay inisan ka po ng tao talaga. Meron na po ba kayo na experience na ganyan? Na po, sa mga nakikinig po, sa mga nasa live, sino po sa inyo ang nakaranas na meron kayong nakausap na after nyo makausap ang taong to, nagkukwentuhan lang naman kayo, no? Pero ang naririnig nyo sa kanya, puro reklamo, puro sama ng loob, puro yung kapitbahay niya, ganito, yung kapatid niya, ganyan, ang tatay niya, hindi niya kasundo, kagalit niya lahat. Tapos after nyo mag-usap, parang ang tumakbo ng 4 na kilometro. Naranasan nyo ba yun? Yung pagod na pagod kayo after nyo siyang makausap. Kung sino meron ganyan, pakilagay po sa ating chat box. Anong pakiramdam pag ang kausap mo is like a vile person? Napakapait, no? Amen? Pero ito po, no? Trivia sa buhay ni David. Hindi ko po matandaan yung verse. I'm sorry, no? Pero nasa saan po siya? Psalms 31 yata. Tingnan niyo po, ano? Sinabi niya doon, alam niyo po kasi si David ay pampitong anak. And kung mapapansin niyo, nung nagpunta si Samuel sa bahay nila Jesse na Bethlehem, ay tatay ni David, di po ba? Para maghirang ng bagong hari ng Israel dahil tinanggal na po yung anointing kay Saul. Di po ba yung mga kapatid niya itinayo ng ama niya at hindi man lang naalala na mayroon pa pala silang anak until pinaalala ng Diyos, tanungin mo. Nagtanong si Samuel, di ba meron ka pa bang anak? Meron, pero bunso kong anak, nandun lang, ang alam lang nun, mag-alaga ng tupa. Alala niyo po yun, yung kwento? Okay. Yung word na vile, gusto ko pong maalala niyo itong word na vile. Yan po ay figurative man yan o sabihin nating literal man yan. Ang vile po kasi ay abdo. Ang abdo ay mapait. Alam niyo po ba,
ang buhay na tinatamasa ni David. Hindi niya nakakasama ang kanyang pamilya. At minsan niyang makasama sa pagkain. Anong sabi ni David dyan? Ikinuwento niya na ang kanyang pagkain ay pinipigaan pa ng abdo ng kanyang mga kapatid. So I want you to imagine what kind of life David has. Pero tingnan niyo po ang puso niya. Kapag ang puso ay pinuno ng salita at pagmamahal ng Panginoon, kahit anong mangyari, bumabalik siya sa Panginoon. Kaya tayo po ganyan din eh. Dahil may tanim na tayo ng salita ng Panginoon at ang ating mga anak may tanim na salita ng Panginoon. Tandaan niyo po mga kapatid, wag po kayong mataranta, wag po kayong mangatog. Dahil tandaan niyo po, pag ang tao ay may tanim na ng salita ng Panginoon, hindi po yan makakalayo. Just pray. Patuloy lang po tayong magpakita ng pagmamahal. Kung tayo magulang, gabay. Ano po? Yan po yung karakter mga kapatid. Ang totoong Kristiyano, hindi po nagsasabi ng, uy, sinuntok mo ko, susuntok hindi kita. Sinira mo ang buhay ko, sisirain din kita. Binato mo ako, babatuhin, hindi po ganun. Hindi po yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. He who does not put out, sabi dito, he who swears to his own heart and does not change. He who does not put out his money at usury, nor does he take a bribe against the innocent. Kaya alam niyo po, ready na po. Hindi ko sure kung meron po mga Kristiyano pang ganito. Yung sinasabi po diyang money at usury, alam ko, meron pa po tayong mga kapatid po. No? Although alam ko sa church natin wala. Po. Pero ibig sabihin, dahil sa marami tayong mga nakikitang mga mananampalataya, sabi nila mananampalataya. Pero alam niyo po, yung pagpapautang ng may, ano man tawag doon? Ah, yung may tubo, o parang 5-6. Yan po ay hindi po yan kaigaya-igaya sa paningin ng ating Panginoon. Ah, amen? And he who does these things shall never be moved. Kailangan daw po, no, hindi tayo nagpapadala sa mga bribe, hindi tayo kung tutulong tayo, tumulong tayo. Amen? Yan po yung karakter ng isang believer. Now, ano naman yung discipline? Paano ba nang didisiplina ang Panginoon? The discipline of God, Hebrew 12:5-8. No? Amen? Dapat natin palagi maunawaan na tayo anak ng Diyos. Ano po? At doon po sa ating mga kaibigan, ngayon pa lang po na naimbitahan, ngayon lang po nakapakinig, first time to hear the platform, when you're son of God, sabi dito, my son, do not despise the chastening. Ano yung chastening? Pagpapalo, pagdidisiplina, pagtatama. Yun ang ibig sabihin ng chastening. Na po, huwag mo daw pong ikagalit ang pagtatama sa iyo ng Panginoon. Nor be discouraged. Huwag naman daw po ikaw panghinaan ng loob when you are rebuked by Him. Paano ba nare-rebuke ang tao? First, if you read the Bible at talagang nanamnamin mo yung sinasabi niya at alam mo may ginagawa kang mali, nare-rebuke ka ng salita ng Panginoon. Mamaya masasabi na, makikita po natin how. No? What does the Word of God does to us? No? Ano bang ginagawa ng salita ng Panginoon sa atin? Kasi ito po yung paraan para disiplinahin ka. Bible is the manual of life. No po? May illustration akong ibibigay. No po? Sige po, diretso ko po muna ito. Sabi po dito, and you have forgotten the exhortation which speaks to you as the sons. So, pag ikaw po ay tumanggap sa Panginoon, sabi, ikaw po ay binigyan na ng karapatang maging anak ng Diyos. Now, kung ikaw ay anak ng Diyos at hindi ka sumusunod, ang Diyos ay may hand sa iyo upang ikaw ay itama, i-correct, disiplinahin. At sabi ng Panginoon, huwag ka daw panghinaan ng loob kung ikaw ay napapagalitan o nare-rebuke. Verse 6, sabi dito, for whom the Lord loves, kung sino ang mahal ng Panginoon, ay kanyang itinatama. Sana po malagay sa puso natin yan. Kaya pala ako itinatama ng Panginoon kasi mahal niya ako. Alam niyo po, nung araw, ganyan ang nasa puso ng bata. Kaya ang bata noon, kahit paluin, kahit minsan labis na yung pagpalo ng magulang, ang puso ng anak nandun pa rin sa magulang. But I want you to see, ngayon, pagsabihan mo pa lang, medyo matalas ang pagsabi mo, ang tingin sa'yo kaaway. Tama ba? Oh.
and scourges every son whom he receives. Hindi niya talaga yan papalampasin. Mga kapatid, yan po ang nature ng disiplina ng Panginoon. Kaya gusto ko pong maintindihan niyo to. Pag na-restore ka ng Panginoon, tandaan niyo po, when we are restored at walang ibang binigyan ng kapangyarihan upang i-restore ang tao, hindi si Jesus Christ. Without shedding of the blood, there is no redemption of sin. Amen? So, ang unang-unang dapat natin maunawaan sa hapon na ito, whether matagal ka ng Kristiyano, bago ka palang Kristiyano, o maaaring naghahanap ka ng pananampalataya na kailangan mo o salita ng Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan. Ang unang-unang maunawaan talaga ng tao is that kung ako'y totoong anak na ng Diyos at ako'y ikinokorek, dapat pala hindi ako mag-despise. Hindi ko ikagalit ang pagtatama sa akin. Dahil ang minamahal ng Diyos ay kanyang itinatama. Hindi po talaga tayo papalampasin. No? He is respecter of no person, of no one. Amen. Pagdating sa verse 7, sabi dito, eto maganda. Na? May good news. No? Good news po ito. No? Sa Hebrews 12, verse 7. If you endure chastening. Pag sinabi natin endure, ano? Physically, ha? Pag pinipigilan ka, kaya mo i-control sarili mo. Mental, emotional. Yan po kasi pag sinabing endure, yung buong pagkatao mo, mga kapatid. Hindi yung sumusunod ka pero ngit-ngit na ngit-ngit ang isip mo at galit na galit ang puso mo. Hindi yun endure. Dadating ang panahon, pipitik yan. Pagkilala doon sa dapat mong bigyan ng pagkilala. Whether your parents, your God, hindi kasi buo. Ano? Hindi kasi buo. Now, eto ngayon. Sabi, if you endure chastening, God deals with you as with sons. At ang Diyos, pag with sons, no, ikaw ay tinatratong anak. Anong ibig sabihin? First, may disiplina. Pero may konsiderasyon. Yan po yung kailangan nating matutunan. May pagmamahal, may pagdidisiplina. May pagkokorek. But if you are without chastening, kinokorek, baka hindi ka talaga anak. Sabi dito, but you are without chastening, of which all become partakers, then you are illegitimate and not sons. Anak sa labas. No? So anong ibig sabihin pag sinabi naman natin anak sa labas, ang sinasabi dito, labas sa pananampalataya. Maaaring alam mo lang na tumanggap ka o maaaring emotionally akala mo tumanggap ka pero hindi pala. Kaya every time na may dadating na problema, emotional ka. Hanggang ngayon po ba emotional pa kayo? Hanggang ngayon ba bigla-bigla nag-i-snap yung inyong emotion? Biglang yung mercury rising mo parang from 0 to 100? Kapatid, you have to work it out. Kailangan natin magpatama sa Panginoon. Kailangan po natin magpatama. Bigay sa Kanya yung dapat nating ibigay na po na paggalang at pagsunod. Pananampalataya. Amen? So, yan po yung framework sa hapon natin ngayon about character and discipline. Ngayon, tinatanong niyo, Pastor, ano ibig sabihin ng the character of discipline? Ang karakter ng disiplina ng gagaling sa Diyos. Tuturuan kanya talaga maging matalas kung susunod ka. Nakikinig po ba tayo? Tuturuan kanyang tumalas in your competence kung susunod ka. At may requirement sa pagsunod. Amen? May requirement. Yung karakter, mabubuo yan. Alam mo, yung ibang karakter ang nabubuo sa'yo. Amen? Now, pag ang nabuong karakter sa'yo ay hindi yung karakter na gusto ng Diyos, tandaan mo ito mga kapatid, hindi ka tatalas sa iyong buhay. Magkakaroon ka lang ng small wins, pero babalik ka pa rin doon sa cycle of defeat. Tandaan niyo po ito sinabi ko. I've been there. Amen? I've been there.
Siguro po, konting testimony lang po sa inyo. Na po. Ang inyong lingkod po, pagdating ko ng 8 years old, so 8 years old, ano po? Bata. Ano po? Usually, lalaki, matapang, ay, matakaw, no? At the age of 8 years old, take note mga kapatid 8 years old, ako po'y case na ng high blood. Ang blood pressure ko noon, 160, 180 over 100, 110, ganun. 180 over 120. Yung normal na 120 over 10, over ko lang yun. At the age of 8 years old. Ha? Eh, okay. Gusto ko kasing makita nyo, anong kayang gawin nung discipline at nung karakter na mabubuong karakter sa'yo pag ikay nagpa-disiplina. Okay. Sabi ng doktor sa mother ko, Mami, pag yan pong anak nyo, sa kalagayan ko daw, na ang ganun palagi yung aking blood pressure, na po, swerte na po na umabot ng 30 years old yan. Without that doctor knowing na naririnig ko yung sinasabi niya, kahit nasa labas ako ng pinto. Pinagagalitan niya yung mother ko, bakit nga daw ganun, ganyan-ganyan, ganito, ganyan, ganun. Bakit di mo nga pa ba yung dugo ko? At sinabi na, nagbigay siya ng taning sa buhay ko na pag hindi daw nga po ako nagbago, ay swerte daw nga pong umabot ako ng 30 years old. So that's the situation. I really ask myself, ano ang sinabi ng doktor para mabago? Magpapawis, control sa mga pagkain ng tabat malalangis at maalat. No? Nakaka-relate po ba kayo? Pero imagine niyo po, I experienced this at the young age of 8 years old. At the same time, ako'y studious, palaging presidente ng klase, no? May pressure sa magulang na mag-aral, kailangan matataas ang grade. Nakikita niyo po yung yung sitwasyon. Ha? But I indulge myself to sports at mula po 8 years old. Take note mga kapatid, ano po? Sa biyaya ng Panginoon, alam ko ang Panginoon ang nag-restore sa akin. Sa biyaya ng Panginoon, talagang nung sinabi ko sa sarili ko na hindi ako kakain ng karne, kahit anong karne. Yung baboy, yung baka, no? Kung makakain man ako isda, kayang sabihin natin, even egg, yung itlog, hindi ko po kinakain ng pula ng itlog. Ganun ko po dinisiplina ang aking sarili. Natuto po. Ano yung naging karakter po sa aking nabuo? Natuto po ako magwalis ng bakuran. Sa probinsya, malalaking bakuran eh. Madaling araw pa lang gigising ako dahil gusto ko talaga mawala yung high blood sa akin. Gusto ko mabuhay ng matagal. At ngayon naunawaan ko. Ano po? So ngayon, in short mga kapatid, nawala po yung high blood. I indulge to sport. Football, basketball, long tennis. Lahat na ng sport halos nilaro ko po. Amen? Pagdating ko ng ngayon po, siguro tatanungin nyo, Pastor, ilan taon na po kayo? I'm 50 years old right now. I'm a golden boy. So, ibig sabihin, 20 taon na akong pinagpapalat, iniingatan ng Panginoon. Hindi pwedeng i-define ng tao ang buhay mo. Diyos lang ang pwede. Pero may gagawin. Sabi nga ni Pastor kahapon, may gagawin ang tao pag ni-restore ka. Hindi ka pwedeng matenga na ikaw ay na-restore lang. May pagtatamang gagawin sa'yo. You have to comply. You have to obey. Faithfully, submissively. Amen? Praise God, mga kapatid. No? Alam niyo po, hindi po madali na bata pa lang naranasan mo na may sakit ka na hindi mo alam kung paano. No po? Na bago ako makarating sa Maynila, nung pagod na ako bago makarating sa Maynila. Natural, pag mineasure yung blood pressure ko, mataas. Amen? Pero hindi ko po in-entertain yung mga pwede kong gawing katwiran, hindi ko in-entertain yung pwede kong gawin dahilan. Dumating sa point na nagbababaan ng grades ko kasi hindi ako makapasok sa school. Palaging masakit ang ulo ko. But I strive in the mighty name of Jesus Christ.
no? Bata pa lang kami, alam niyo po, yung disiplina ng paggising ng maaga, meron kang responsibilidad, maglilinis ka ng bakuran, magdidili ka ng mga ginagawa na po namin yan before. At ngayon po, anong naging epekto ng pagdidisiplina ko sa sarili ko? Nawala po yung high blood. Ano po? Ngayon po, ang blood pressure ko 110 over what? 110 over 70, 120 over 75, ganun. Okay? Kaya pong i-ano, dahil ang katawan natin, may self-healing yan mga kapatid. I'm not saying sa inyo na huwag kayong uminom ng gamot. Pero kung tutulungan natin ang ating mga sarili, na disiplinahin natin ang ating mga sarili sa pagkain na bawal sa atin, no po? Kung minsan, kailangan mo tikman. Alam niyo po, no? Ngayon, katulad din po nung katatapos lang po namin mag-fast, no? Apo, dito sa church, 21 days. I thank God mayroon po akong misis, no, na talagang napakasipag din mag-prepare ng mga gulay. Apo. Naranasan namin for 21 days na talagang gulay, walang no coffee, tea, warm water, no rice, wala pong tinapay na may pampaalsa. Okay? Now, after po nung fasting, that was February 4, I've learned something in myself. Kaya po pala. Okay, mga kapatid? Kaya po pala. Ito ang halaga ng character and discipline. Bibigyan ka ng maayos na karakter kasi may maayos na disiplina. Ngayon, saan ka ngayon kukuha ng pundasyon para magkaroon ka ng maayos na disiplina? At ito yung pag-uusapan natin ngayon. Amen, mga kapatid. No? That's my testimony right now. Ang blood sugar ko ngayon, no? Hindi ko na sasabihin kung saan galing. Mataas. Pero ngayon, 120. Ah, ang tagal-tagal ko pong hindi naranasan yung ganyang klase ng blood sugar. 127, 120. Tagal, taon. Maybe 5, 6 years. Simula nung umuwi po ako from Saudi. Pero dahil nagpa-disiplina, 21 days of fasting. At naranasan namin, and I believe marami po sa churches ang mag-testify din na through this discipline, nag-obey ka sa discipline, it has a good impact on your health, not only on your health, but in your spirit also, and in your emotion also. Na you can endure, you can persist. Kaya mong disiplinahin ang iyong sarili kung meron ka lang pagpapakumbaba sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya. Amen? Hallelujah. Praise God. Ngayon, una ko kagad nakita dito. Ang una ko kagad nakita dito, yeah, sabi ni Leo, ni Brother Leo, opo, Brother Leo, 8 years old po. Opo, 8 years old. Opo. Okay. Tapos, amen. Sabi ni, ni Pastor Mavic, mamoy, makakama, bawal. Tama. Kaya ngayon po, alam nyo, kahit po ako sabihin natin na mapapansin nyo na, I'm free to eat these things na minsan titikim ako ng balat ng tikim lang yun, dun lang yun. Minsan nangungulit ako na about sweet, pero I thank God. Tapos salamat ako sa Panginoon. Tatanggalin ng Panginoon yung appetite na yan. You just have to submit also. Lord, hindi ko po kaya itong mag-isa. Samahan niyo po ako. Gusto ko magamit niyo pa po ako ng matagal. Restore my health. Restore my body, my spirit, my emotion. No? Idulog talaga natin sa Panginoon. Sabi ni classmate Jonalyn, mapapalad po tayo sa maaga na discover na may sakit. Maaga po tayo magdisiplina sa sarili. Kasi gusto ng Lord mahaba buhay natin dahil gagamitin pa tayo sa paglilingkod. Amen, classmate. Amen. No, welcome po, batchmate natin sa Pedro Guevara sa Santa Cruz. Edwin Romulo. Batchmate, nanood ka lang. Praise God, no? Tama kayo.
Tama ka dyan, Pastor Mabig. 4 na dekada, 5 dekada nung pinagpapala talaga. Amen. Ayan, yung aking mga pinsan sa Santa Cruz, alam nila na ang kanilang Kuya Walter ay high blood bata pa lang. Kaya si Lenlen Faustino, alam po nila yan. Hallelujah. In Jesus' name, no? Hallelujah. Maagang, ayan. Kaya po mga kapatid, may effect, no po? It's not just about the spiritual realm. Tandaan niyo po, may parallel truth kasi. May benefit pag sumunod ka. Bukod sa tumatalas ang spirito mo, pinalalakas ang physical mong katawan. At hindi ka tampuhin. Hindi ka balat sibuyas pag pinagsasabihan. Ha? Kasi sa simple mong unti-unti mong natututunang kontrolin at saka disiplinahin ang sarili mo. Pati dila mo nadidisiplina mo. Pati puso mo, emosyon mo nadidisiplina mo. 'Di ba? Sa Galatians 5:22. Amen. Sabi sa Galatians 5:22, 'di ba? The fruit of the Holy Spirit. Amen. So yan mga kapatid, no? Yan po yung napakahabang introduction. Praise the Lord. Amen. Ah, woo! Kasi habang pinapakinggan ko si Pastor kahapon, parang ano, pinapaalala sa akin yung buhay ko dati. O ano, ha? Ang takaw. Parang ganun ba? Ang takaw mo kasi bata ka. Ang taas ng blood pressure mo. Kumbaga, pinakikita kasi sa lahat ng aspeto ng buhay natin, pag nawalan ka po ng disiplina, mapapahama ka talaga. Nawalan ka ng disiplina sa paggastos, sa paghahapon sa lapi, mapapahamak po tayo at ang ating pamilya. Nawalan ka ng disiplina sa pagninegosyo, puro negosyo na lang, wala ng Panginoon, mapapahamak ang yung negosyo kasama ng iyong pamilya. Pag nawalan ka ng disiplina sa iyong sarili, sa iyong katawan, mapapahamak ka rin. Lahat po ng aspeto ng ating buhay, di ba? Body, soul, and spirit. Yung aspect na yan. Pag yan ay hindi po natin napakain ng maayos. Tandaan niyo po, instead ng pinapakain natin ng maayos ay ang ating spirito, pinapakain natin talaga ay ang binubusog lang natin ay ating katawan, ang body. Tandaan niyo po, ang susundin at mga alipin sa soul at sa iyong spirito ay ang iyong laman. Kaya marami po, kapag binanggit din to ni Pastor, bakit marami sa atin, no, ang hindi makausad dahil mayroon pa rin, nananatili pa rin mamuhay sa kasalanan because of sin. Bakit hindi mapihit ang puso? Sabi, ba? Kasi may sin, may itinatago pang mga sin, kaya hindi mapihit talaga yung puso. Eh syempre, anong effect? Pag hindi mapihit ang puso, ang sinusunod mo ay ang alin? Ang iyong sarili. So pag sinusunod mo ang iyong sarili, hindi mo sinusunod yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Ibang disiplina ang nakukuha mo. Maaari, sabi nga sa Cebuano, sa Bisaya, ang sabi, may batasan, walang karakter. Batasan, karakter, pamantayan sa buhay. Walang standard. At dyan papasok mga kapatid, yung word na competence. Na po, akala po ba natin this is only for corporate? No. Long before, competence in essence is already in the teaching of the Holy Spirit. Long before. Yung competence kung paano patitibayin ng tao, paano bibigyan ng maayos na ugali ang tao, paano patatalasin ang isip ng tao. Wow, mapatid. This day, you will be renewed, you will be enlightened. Sulat niyo po dyan sa inyong sulatan, no? Sa John 14:26. Sabi sa John 14:26, di ba? I will send you a comforter which is the Holy Ghost. John 14:26. And He will teach you all things. Hindi sinabi na He will teach you mathematics, He will teach you advertisement, He will teach you science. No, ang sabi, He will teach you all things. At naniniwala po ako dyan na kaya ka pong patalinuhin ng banal na spirito kapag sumusunod ka sa salita ng Panginoon. Amen? Kapatid, kaya po tayong patalinuhin. Aside from sabi, ang problema nakakapagpatalino yan. Pag kumapit ka ang pananampalataya mo, kumapit ka sa Panginoon, kahit may problema ka, tatalino ka talaga. Why?
Hindi ka papayag na shortcut. Bakit ka tatalino? Bakit ka magtitiyaga? Magkakaroon ka ng patience? Ang taong may patience, may pagtsatsaga, may katapatan, diyan nabubuo ang karakter mo. Diyan nabubuo yung totoong tao na dinisenyo ng Panginoon. Amen? Totoong tao na dinisenyo ng Panginoon. Hindi yung maporma lang, ha? Mapustura lang, maraming suot, mamahaling branded. I'm not against dun sa mga mahilig din sa branded. If you can, why not? Pero, i-assure nyo that you have, amen? You have gained the competence from the Spirit. Ang pundasyon ng iyong disiplina at karakter ay galing sa banal na Spirit. Yung sinasabi po kahapon, tandaan niyo mga kapatid, napakahalaga na yung restoration na binabanggit po kahapon ni Pastor Dong, hindi ka dapat tumigil na na-restore ka lang. May gagawin ka. Kailangan mong patalasin ang iyong sarili sa physical at sa spiritual. And that's what we call competence of the Spirit. Hallelujah. Amen. So ngayon mga kapatid, ito po. Sabi sa 2 Timothy 3:7, no, sa King James Version. 2 Timothy 3:17, no, verse 17. Sabi dito, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished. Pag sinabing thoroughly furnished, anong ibig sabihin? Ha? Makinis yan. Quality. Unto all good works. Thoroughly finished. Hindi lang basta gumawa ng good works. Pero ikaw ay thoroughly finished. Sa modern language, anong ibig sabihin ng thoroughly finished? Na dinisenyo ng Panginoon? Competent person to do the work. Alam niyo po mga kapatid, gusto ko pong maunawaan niyo to. Naiiba lang po ang term, but the concept, the principle comes from the Bible. Yes, it comes from the Bible. Magpakalalim pa tayo sa salita ng Panginoon, lalo niyo ma-appreciate how powerful, how true is the Bible in your life. Amen? Sa Amplified Version, no po, sabi po diyan, so that, okay? I.e., ibig sabihin ng I.e., example, it est in Latin. It est, kaya I.e. yan. Example, all believers, whether man or women, man of God may be complete and proficient. Pag sinabing proficient, sanay na sanay. Outfitted. Hallelujah. And thoroughly equipped, sabi sa Amplified Version. Yun ang ibig sabihin, mga kapatid. So, ibig sabihin, ang gusto pala ng Panginoon sa tao, whether you are restored through salvation or you are restored by giving you another chance, ang gusto ng Panginoon sa atin, maging thoroughly furnished, makinis tayo. Na yung napagdaanan mo ay hindi not to condemn you, not to forget your past. Hindi po. Huwag niyong ikahiya. Ang ibig ko pong sabihin na huwag ikahiya, for example, part po kasi yun ng process ng Panginoon sa iyo eh. And if you cling, if you abide to the Lord, if you yield in the Lord, babaguhin ka niya eh. You will be thoroughly furnished unto all good works. Kaya kanya kinikinis, kaya kanya chinichasen, kaya kanya dinidisiplina, kaya kanya tinatama, binabanat, kinokorek. Kasi gusto kanya maging thoroughly furnished dahil may balak siya sa buhay mo. Anak, hindi kita magagamit kung hindi ka matalas. Kaya kailangan kitang patalasin para magamit kita sa mabubuting gawa. Kailangan kung tumalas ka sa iyong spirito para pag nagsalita ka, may talas ang iyong sinasabi. There is cutting edge in what you do and what you say. May cutting edge. Dinidiscuss din po ito nung nakaraang linggo ni Pastor Dong. Ano? Aanhin mo ang palakol kung ang palakol naman ay walang talas. Aanhin mo ang itak kung ang itak naman ay walang talas.
Amen? What God wants us to do is to cling in the Word. Cling in the Word. Ha? Kumapit tayo sa salita. Lakaran natin ang salita. At habang ginagawa natin yan, hindi mo namamalayan na didisiplina ka. At yung pagkakaroon mo ng disiplina, hindi mo rin namamalaya na ang mga tao sa paligid humahanga na sa karakter mo. Wow, grabe. Itong tao na to, dating adik, dating walang direksyon, dating walang kwentang asawa, dating walang ganto, walang kakwenta-kwenta. Pero ngayon, grabe, grabe ang karakter nito. Na-restore talaga ng Panginoon. Dati hindi mapagmahal sa pamilya. Dati hindi magalang yung ina niya, hinahabol na saks. Di ba? Maraming ganyang case. Pag, paglango na sa droga, pati magulang nilalabanan at gusto pang patayin. Pero tandaan niyo mga kapatid, ha? Restoration is not just restoration. May gagawin talaga ikaw, nahahayaan mo ang banal na spirito na ikaw ay turuan at patalasin in the spirit. No? Sabi po, pagdating dito sa 2 Timothy 2:15, tingnan niyo po kapatid. Ano po? Tingnan niyo po. Yan. Amen. Sabi po dito, sa verse 15, no? 2 Timothy 2, verse 15, study and do your best. Hallelujah. Study and do your best to present yourself to God approved. Sana po matanggap natin to, no? Doon sa parallel na buhay natin. Merong natural, may spiritual. Mag-aral ka sa buhay, no? Sa natural na buhay, mag-aral ka. Kahit po ikaw tapos na ng pag-aaral, kahit hindi kayo ay may edad na, ang buhay po ay patuloy na pag-aaral. Amen? Mag-aral ka rin sa salita ng Panginoon. Para, na-imagine niyo po ba itong aking dalawang kamay? Imagine niyo, ito po yung hamba ng release ng train. Para malagyan siya na habang ikay umaabante, yun po yung natututunan mo, yun yung nagiging release ng train. Nakakabuo ka ng isang release ng train. Dadating ang panahon, hindi lang ikaw ang dadaan. Na i-lay down mo yung foundation. Na i-lay down mo yung truth. Na i-lay down mo yung foundation na kung saan it will become a legacy for the next generation. Why? Because pinayagan mo ang salita ng Diyos, ang banal na spiritong disiplinahin ka. At nung ikaw ay nadisiplina, nabuo ang iyong karakter. At natupad mo ang purpose ng Panginoon sa buhay mo. Bakit ka na-restore ng Panginoon? Now let me finish this verse. Study and do your best to present yourself to God approved. A workman. Ano ibig sabihin ng workman? Tested by trial. Pag sinabing workman, hindi lang yan basta manggagawa. Tinest na yan. Competent yan. Proficient yan. Yan po ang ibig sabihin. Who has no reason to be ashamed. Accurately handling and skillfully teaching the word of truth. Kapatid, yan po yung isang pangarap, even Paul. Di ba sabi niya, 3 taon na ako nagtuturo sa inyo. Bakit gatas pa rin? Di ba dapat laman na? Di ba? At sabi niya, I, I travail again, no? Para ako ulit muling nanganganak sa inyo. Pero sabi niya, hanggang sa mabuo sa inyo si Kristo. Pagtitiyagaan ko kayo. At ganyan din po ang Diyos, kapatid. Until such time na ikaw na talaga ang magdesisyon, umayag sa sarili mo. Lord, may hina po ako magbasa, pero turuan mo ako. Lord, mula bata, hindi ko po naranasang maging best. Kaya hindi ko po naiintindihan yung sinasabi niyong do your best. Pero ibibigay ko po yung oras ko, tenga ko, puso ko, makikinig po ako sa inyo. Kung sino man po ang pinadala niyong set man para sa akin. Para po maipresenta ko ang aking sarili. No? Na may pagsang-ayon mo. God approved. Hallelujah. Amen? Kapatid,
Isa puso niyo po ito, ilista niyo po itong mga verses na to. Dahil ito po ay dapat mga verses na kung saan palagi niyo pong pinapaalala sa sarili niyo why we are restored by the Lord. Hindi lang tayo na-restore para mabuhay, magkapamilya, magbayad, no? Magbayad ng bill tuwing 15 at 15 katapusan. And then mamamatay tayo, may utang pa. Hindi yun. Hindi po yun ang disenyo ng Panginoon sa atin. Ha? Parte lang ng buhay natin yan. Ang disenyo ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Amen? Is to teach all nations. By doing that, by obeying that commandment, nagkakaroon ka ng karakter. At yung karakter mo, hindi kayang tawarin. No? At ang karakter na yan, hindi pa bago-bago. Consistent yung karakter na yan. Bigyan ko kayo ng example. No? Para mas maano nyo po pag sinabi natin karakter. Ang karakter, unmovable, hindi po pwede pa bago-bago yan. Okay. Sa Abulog, pag sinabi nating one, one yan, di ba? Sa Isabela kaya, pag sinabi nating one, one din. Amen? Sa Baguio kaya, pag nakita mo yung one din. Sa Manila, ganun din yun. Pag one din. Umaga, tanghali, gabi, madaling araw, pag nakakita ka ng one pa rin yun. Kaya ang tawag dyan, karakter. Sa mga nagpo-program, alam nyo ang ibig ko pong sabihin. Ang tawag nyo sa mga gantong bagay ay karakter. Yang letter, karakter yan. Yang number, karakter yan. Bakit tinawag na karakter? Because it has a specific purpose, it has a specific task, shape, meron siyang specific na characteristic kung ba't ang tawag karakter. Ganon din po sa atin. At yung specific na characteristic natin ay hindi nanggagaling sa ating isip, sa ating puso. Nanggagaling yan sa ating Diyos, sa banal na Espiritu. Tinuturo sa atin. Kahit po ang kababaang loob, kahit ang pagmamahal, itinuturo yan sa atin ng banal na Espiritu. Hindi po tayo ang nag-i-initiate niya. Ang nag-i-initiate niya na yung banal na Espiritu. Sana po maunawaan niyo sa hapong ito. Sa tagal ng ating pamumuhay Kristiyano at sa ating pamumuhay, akala nyo automatic lang. Sa totoo lang, may gabay ng Panginoon sa ating buhay. Na yan yung ating nadidisregard, nane-neglect sa ating buhay. Sa sobrang pamilyar na natin sa Holy Spirit, halos hindi na natin siya kinakausap, hindi na natin siya binibigyan ng halaga. Hallelujah. Amen. Ngayon mga kapatid, ano po, I hope I can finish this one. Dali lang po. Yan. Yan. Pagdating dito sa 2 Corinthians 3:4-5, tingnan niyo po pinagkatiwalaan ka na, binigyan ka, ni-restore ka, pinatibay ka ulit, pinabalik ka sa trabaho mo, yung negosyo mong nawala, ibinalik sa'yo. Pero sabi dito, and such trust have we through Christ to God word. Not that we are sufficient of ourselves. Matandaan niyo po yung mga salitang yan. Hindi dahil ikaw may kakayanan sa iyong sarili, kundi to think anything as of ourselves, but our sufficiency, ang ating pagkapuno, ay galing sa Diyos. 2 Corinthians 3, verses 4-5. Sa buhay natin, mga kapatid, alam ko naman na napatunayan nyo na yan na pag wala kayo sa Panginoon, iba ang takbo ng inyong mga buhay. Iba ang takbo ng ating mga buhay. Kasama po ako doon. Amen? Iba po, no? Ang takbo ng ating buhay pag wala talaga sa atin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ngayon, ito po mga kapatid. Moving forward. No? If you're familiar, amen. Review na lamang po. Sabi po, no? Ang tao daw po, nagmo-move forward. Pero makikita nyo po dito, yung pag-abante ng tao, hindi lahat ay papunta dun sa kasaganahan o prosperity. Dun sa gusto ng Panginoon. From point A to point B, kung mapapansin nyo po, pataas, pero pababa pala. Paabante siya, pero pababa. Downfall mode.
Pastor, nakabalik na ako sa church. Pastor, hindi na po ako gumagamit ng ganun. Pero makikita kasi yung manifestation ng Holy Spirit, the kind of life you have, the kind of life you live, kung ano ang resulta ng ipinamumuhay mong buhay. Ito namang isa, Pastor, dire-diretso lang ako, Pastor. Iyan ang buhay ko. No? Okay naman, nakakatrabaho naman ako, 15 katapusan, sumasahod naman ako, nakakabigay naman ako. Pero from point A to point B, plato ka lang. Plato, survival mode. Amen? At itong isa, from point A to point B, Pastor, ba't ganun? Kung kailan po ako nagsuko ng buhay sa Panginoon, andito na po ako nung nakakilala po ako sa Panginoon, nandito po ako eh. Oh, bakit po ngayon? Hindi na nga po ako nagtutulak ng drugs, hindi na po ako nagsusugal, hindi na po ako nanloloko ng tao. Bakit po pababa po ako? Matuwa ka kapatid. Why? Kasi kung sino chine-chasen ng Panginoon, itinatama niya. Tinatanggal niya lang sa'yo yung dating mga maruruming produkto ng ginawa mo. Padadaanin ka ng proseso ng Panginoon. Pero ang end point niyan ay itataas ka niya kung ikaw ay magpapaproseso sa Panginoon. It is not your process, but the process of God. At yan yung kailangan natin maunawaan, mga kapatid. Na pag tayo pumasok sa programa ng Panginoon, hindi po tayo ang magdidikta. Prepare yourself. Prepare yourself. Yan po yung acceleration mode. Now, anong kaibahan po nitong dalawa? Nung downfall mode sa survival mode. Pare-pareho naman nakapag-aral yan, pastor. Pare-pareho naman po mga may tinapos yan. May mga yung pamilya niyan, yung mga yan, may mga sinabi. Ano ngayon yung difference nila? Pagdating sa mindset, pagdating sa karakter, pagdating sa discipline. Itong dalawa, the survival mode and the downfall mode, sila itong nasa 2 Timothy 3:7. Natuto lang po. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Nung nakuha nila yung gusto nila from this point, nakalimutan na nila yung Diyos. Nakalimutan na nila yung totoong source ng kanilang blessings. Di ba maliwanag sa Deuteronomy 8:18? No po, sulat niyo po, Deuteronomy 8:18. Remember me, I, your Lord, sabing ganon, ako ang iyong Diyos, I, your Lord, I give you the power. I give you the power, the strength to produce wealth. So ngayong hapon, naunawaan natin, sabi sa salita ng Panginoon, kung sino talaga nagbibigay sa atin ng kakayanan to produce wealth. Pag sinabi sa ating kakayanan, capacity. Physical capacity, intellectual capacity, ha? Pati yung emotional at spiritual capacity, galing pala sa Diyos yan. Kaya competence. When your capacity doesn't work in an organized manner, hindi mo pwedeng sabihin competence. 'Di ba? Sabi sa energy, dalawa yung energy, potential and kinetic eh. Yung potential, energy at rest. Malaki ang potential ng taong to, pero ayaw mag-participate sa gawain ng Panginoon. Potential siya. Potential energy. Pero itong isa, kinetic energy. O, pag sinabing kinetic energy, ito yung energy in motion. Ito yung nakakatupad ng purpose ng momentum, ng motion. May momentum. Okay. Hindi sa ipinagmamalaki ko ang mga taga-kape at pandasal. Pero kung meron man akong i-example na tunay, totoong totoo, buhay na buhay ngayon, itong mga taga-kape at pandasal. These people are having this momentum called kinetic energy. They are energy in motion. Hindi pa tigil-tigil. Amen? Kasabay doon ng ibang mga gawain. Yung daily, tayo po, daily life sharing, Today is Your Miracle. At yung kape at pandesal sa iba't ibang mga churches natin. Grabing mga kaluluwa po. No, kahapon narinig nyo to. Ang tibok ng puso ng ating Panginoon
is for the lost soul. At kung ikaw ay mananampalataya na wala kang puso sa mga naliligaw na kaluluwa, ay you have to ask your question. You have to question your salvation. Kasi kung nauunawaan mo ang kahalagahan ng iyong pagkaligtas, maaawa ka sa mga tao na hindi pa nakakaranas ng kaligtasan at hindi ka mapapalagay, hindi ka mapapakali. O dalawa lang yan. Either matigas na talaga yung puso mo o hindi ka talaga ligtas. Kasi kung ikaw ay totoong ligtas, magkakaroon ka ng puso, espiritu na galing sa Panginoon, na merong puso sa mga kaluluwa na naghahanap ng kaligtasan. Amen? So ngayon, anong kaibahan ng acceleration mode? Sa acceleration mode, mga kapatid, mga kaabangers, the life, ito yung mga taong nakarealize na, di ba, sabi dito, Pastor, bakit po gano'n? Kung kailan ko isinuko yung mga gawain ko masasama, ang laki na ng kita ko doon. Pero illegal nga, isinuko niya sa Panginoon. Tumigil siya. Pero anong kapalit? Akala niya pababa siya, di ba? Akala niya pababa siya dito. Yung pala, kine-cleanse siya. Sa cleansing, mga kapatid, this point ng life mo na parang nakatin na lang, no? Napakanipis na lang, mapipiktal na pasensya mo. Ha? Pero hindi mo namamalayan, ikaw pala yung nililinis ng Panginoon to do greater works of God. Kasi naunawaan mo ang principle ng Luke 12:23. That the life is more than meat. Ang yung buhay na dinisenyo ng Panginoon, na ibibigay ng Panginoon, ay mas mahalaga sa buhay na pinanggalingan mo, na mayaman ka lang sa material, pero mapapahamak ang kaluluwa mo. What profit a man if he gain the whole world and loses his soul? Basahin nga po natin to, Luke 12:23. The life is more than meat. Ang buhay ay mas mahalaga sa laman. At ang katawan ay mas mahalaga sa damit. Bakit? Dahil ang katawan natin sa Bagong Testament, sa New Testament, it is the temple of the Holy Spirit. Kaya yung bisyo, kahit anong bisyo, kasama po yan sa katawan. Ha? Hindi po yan yung natural na sinabi ng Panginoon para sa ating katawan. And if we know our God, we will respect Him and obey Him. Irirespeto natin na ang ating katawan, una, ito'y hindi atin. Pahiram lang ito sa atin. Paggamit lang ito sa atin. And while our soul is in the Word, ulitin ko habang yung soul ay in the Word, He can enjoy this body. Pero tandaan niyo po, pag ang katawan na ito ay naging makalaman, hindi nakikinig sa salita, the soul will grieve. Mapapahamak ang kaluluwa. Hallelujah. Amen? Praise God. Kanina po Hallelujah. Amen. Yan yon sa acceleration. Now, ito po yung pinapaliwanag ko para magkaroon po kayo ng visual. Ano po? Okay? Originally, mga kapatid, sa 1 Thessalonians 5:23, ano po? By the way, ito po ay hiniram po natin sa matagal na pong teaching ng ating pastor. Amen. No? Matagal ng teaching ng ating pastor daw. Para mabigay ko po sa inyo yung mas maliwanag pong perspective. Anong ibig sabihin ng spirit, soul, and body. Originally, sa 1 Thessalonians 5:23, sinasabi po, ang original design ng Panginoon, tayo po ay spirit. Mas malaki yung spirit. Meaning, tao man tayo, pero ang nagko-command sa ating pagkatao at sa ating katawan, sa ating karakter, sa ating disiplinang tinatawag sa katawan natin, sa ating buhay, ay ang spirit. Okay? May katinuan yan yung conscience, intuition, communion. Communion with the Holy Spirit. Amen? Pero dumating ang panahon, ang tao kasi may pamimili. Bigayan ng Panginoon. You have the free will. You have the freedom to choose. Amen? Nung panahon na yon, nung original design natin, ang body should be under
the management, under the management of the Spirit. Amen? The same with soul. Soul is where your mind rests, your will, and your emotions. Amen po? Pero dumating sa panahon, kayo po, marirealize niyo po yan. Dumating sa panahon ng inyong buhay, I'm directing in each and everyone na nakakapakinig. Dumating kayo sa panahon ng inyong mga buhay na ang nangingibabaw sa desisyon nyo ay ang laman. So buhay na buhay itong ating dinidiscuss, mga kapatid. Pero originally, ang disenyo po sa atin ng Panginoon ay mamayani ang spiritong galing sa Kanya. Amen? Okay. Okay. So, I'll be discussing na the competence of the Spirit. Yung competence of the Spirit, mga kapatid, no, para ma-relate nyo po. Sa secular, pag sinabi natin competence, yan po yung cash. Yan po yung knowledge, yung KASH, yan yung knowledge, attitude, skills, and habit. Okay, I want you to go back to the original perspective kung saan nanggaling yung word na yon. Alam niyo po, long before itinuturo na po itong principle na to sa Bible. Pero pag tiningnan niyo po sa history, let me just tell you the history. Sa history po, ginamit lang yung word na competence, 1500s lang. Ano po? Dali ha? Yeah, 1594. Isipin nyo, 2,000 years ago, itinuturo na yung principle na yan in the Bible by the Holy Spirit. Paano ka magiging malakas? Paano magiging mamuhay ng tama? Amen? Paano makapag-relate sa tao? Tamang pakikipagkapwa-tao? Lahat yan tinuturo na sa Bible before. So, I'm just using the word competence para ma-relate nyo po dito. So, makikita nyo po, ang principle is biblical. Ginamit ko lang yung word na competence para ma-relate nyo sa secular na buhay natin. So, ibig sabihin, pag sinabi natin competence, yan yung tamang knowledge, tamang pag-uugali, tamang skills o kakayanan, at tamang pamumuhay o habit. So, competence of the Spirit, ano ba ang mga tinuturo sa atin ng competence of the Spirit? Ano yung kailangan mong matutunan? Number one, you have to know the Spirit. Okay? Know the Spirit. Okay? Dahil lang po sumobra. I-edit ko na. Okay. Salamat po. Okay. Yeah. Know the Spirit. Do the will of the Spirit. Kahapon, nabanggit niyo yung sinabanggit ko kanina, nag-post si Pastor May na dapat tayo ay doer, hindi lang tayo hearer. So meaning, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay competent na tao kung ikaw ay tagapakinig lang pero ayaw mong gawin yung will ng Spirit. You have to do the will of the Spirit. Pag ginawa mo ang ibang bagay, you are not considered competent in the Spirit. Ano ibig sabihin? Pangit man pakinggan, mga kapatid, mga minamahal. Ibig sabihin, mga kapatid, ang ginagawa mo, yung mali. Ang ginagawa mo, yung wala sa salita ng Panginoon. Ang consequence ng ating ginagawa ay hindi po bunga ng galit ng Diyos. Ulitin ko po, ang tao po, may tendency sisihin ng Panginoon pag siya ay nasasaktan dahil may naggawa siyang mali. Hindi niya nare-realize na yung ginawa niyang pagkakamali, may consequence talaga. May natural process. Sa natural pa lang, mayroon ng consequence. Hindi talaga galing yun sa Diyos. Walang magawa ang Diyos dahil sa natural, may tinatawag tayong natural law or physical law. Kahit gaano ka ka-religious, kahit gaano ka kataas ang posisyon mo sa church, pag tumalon ka sa nagbabaga, masusunog ka. Kasi mayroong natural law eh. Pwede kang mapasok, pwede kang masunog. Sana po mag-take responsibility tayo. That's what I'm saying. Bago tayo tumingin sa iba, bakit hindi kayo tinulungan? Tanungin muna natin yung sarili natin. Paano natin inihanda ang ating sarili? Tinulungan ba natin talaga yung sarili natin? O nagpa-petiks-petiks tayo dahil andyan lang naman si dad, tsaka si mami, o si tatay, at tsaka si nanay, o si mama at si papa, si pastor, si pastora. Pag ako nagka-problema, pagpe-pray, pinatutulungan ako niyan. Bibigyan ako ng suporta ng mga yan.
Fine. Mga kapatid, mga minang fine. Gagawin po namin talaga yan sa inyo. Pero tandaan niyo po ito. Ang lahat ng bagay sa tao nang gagaling may limitasyon. Amen? May limitasyon. And then number three, you have to have confidence of the Spirit. Praise God. Amen. Hallelujah. Sige po. Dali lang ha. Okay. Tuloy po tayo. Yung know or encounter the Spirit, pwede po kasing kilala mo eh. Ano po? Pero hindi mo na-encounter talaga yung Spirit. So ano yung kailangan mangyari mga kapatid? Pag tayo may gabay ng banal na Espiritu mga kapatid, He will lead you, He will lead you to do something that will enhance the Spirit. Okay? Bibigay ko muna yung situationer ha. Pero pag ikaw, sinasabi mo na ikaw ay ligtas, pero you're leading not dun sa pinapagawa ng Espiritu at pinipili mo at ine-enjoy mo yung kabila, there's question in your salvation. Hindi ko sinasabing automatic na may question, pero you might have. Kung pwede mong tanungin, talaga bang ligtas ako? O nadadala lang ako sa barkada, pero talagang nakatanggap naman ako kay Kristo. Na-encounter ko naman talaga na ang Diyos. Talaga lang kumbaga dahil sa aking murang isip, hindi ko mapaglabanan. Kaya anong gagawin mo? Lord, help me. Balik ka lang. Pihit, balik sa Panginoon. Pihit, balik sa Panginoon. Dive in the Word. Bakit? Sabi sa 2 Corinthians 3:17. Ha? For where the Spirit of the Lord, na andun daw ang totoong kalayaan. 2 Corinthians 3:17. For where the Spirit of the Lord, there is liberty. Na andoon ang totoong kalayaan. Walang pinagkaiba po yan sa asset and liability mga kapatid. Amen? Sa liability, no, madali nyo malalaman kung asset yan o liability. No? For the simple reason. For the simple illustration. Kapag ang isang bagay na pinagkakaabalahan mo ay putting money on your pocket, that's asset. Okay? Of course, alam naman natin sa business na sa umpisa, maglalabas ka, pero dapat may bumabalik. Amen? So, pag ganun ang ano, it's considered asset. Pero, pag yung ginagawa mo at pinagkakaabalahan mo, takes away money from your pocket, that's liability. So, kailangan mong matutunan, uti-uti, how can I produce para maging asset? Para hindi ako pabigat. Maraming tao, hindi po nila naiisip kasi hindi po nila pa talaga totally nauunawaan yung ibig sabihin ng discipline and character. Kasi nga po, hindi pa sila competent in the spirit. Baby pa po sila. Ngayon naman po, kung ikaw po ay ligtas na, nakikinig ka po ngayon, ito naman po ang inyong gustuhin, ang ito ang inyong i-desire. Lord, maunawaan ko po. Magawa ko po ito. Amen? So, ngayon mga kapatid, when you dive in the Word, meaning talagang magpaka-lubog ka, magbibigay ka ng oras. Give time. Disiplinahin mo. Yan yun eh, mga kapatid eh. Wala naman pong preacher, mga kapatid. Wala rin pong mga pastor. Wala din pong worker ng church na bigla na lang gumaling magturo at mag-preach. Lahat po yan, natuto po yan munang makinig. Lahat po yan, natuto po munang magbasa. Lahat po yan, natuto pong talagang lumuhod sa Panginoon, umiyak sa Panginoon, Lord, kung gagamitin mo ako, patalinuhin mo ako. Bigay mo sa akin, paalala mo. Kasi alam niyo po, hindi lahat naman po ng teacher at preacher magaling sa ulo eh. Amen? I'm just an average person, mga kapatid. Pero ang banal na spirito, nararanasan po namin yan. Kahit wala po sa slide namin, dumadating sa point, ipapaalala sa iyo yung verse na matagal mo nang hindi binibigkas. Tao ba yon? Siguro once, twice, pwede mo sabihin, ay, naalala ko. Pero pag in the middle of your preaching, biglang may lumalabas na ganyan, tell this one.
Hindi po namin kayang itanggi na Panginoon. Kayabangan na namin pag tinanggi pa namin Panginoon yun. Amen? And yan po yung mga effect. Pag ikaw ay natututong dumisiplina, magpadisiplina, para ka magamit. Amen po? Ano pa? Sabi po sa Romans 10:17, di ba? Faith comes from hearing and hearing the word of the Lord. Sabi sa John 14:26, ayan, the Holy Spirit teaches everything. So, malalaman mo kung talagang in-encounter ka ng Panginoon kung magkakaroon ka ng kauhawan sa kanyang salita. Yan ang isang sign. Naalala ko pag napanood niyo po yung testimony ni Pastor Dong, dumating dun sa point na talagang in-encounter siya ng Panginoon at grabe yung pagkauhaw niya na in love siya sa Bible. At sana po tayo, ma-encourage po tayo sa mga ganong mga testimony ng ating mga pastor. Hindi po mataas ang pinag-aralan ng ating pastor na ito. Pero napakataas ng puso niya para sumunod sa ating Panginoon. At siya'y pinagpapala hanggang ngayon, pati ang kanyang pamilya. Sabi nga po ni Pastor Ramil nung meeting namin, yun daw pong kanilang naranasang blessing, hindi naman po overnight. 4 na dekadang paglilingkod. Kaya totoo eh. Your obedience today is your protection tomorrow. Ano yung tomorrow? After 30 years, after 40 years. At si kaninong protection? Sa susunod mong henerasyon. That's competence in the spirit, mga kapatid. Na nauunawaan mo yung balak ng Panginoon na hindi ka nakatuon lang dun sa nakikita mo ngayon. Competence of the Spirit. Dahil meron kang encounter sa Holy Spirit. You can understand, you can believe, you can obey what the Word of God tells you. Dahil may totoo kang encounter in the Spirit. Di ba sa school, kung totoo kang nag-aral, papasa ka. Pero kung nagpapakyut ka lang, kunwari nag-aaral ka, pumapasok ka, malalaman naman kung nag-aaral ka. Nakita niyo po yung illustration? Parallel truth. Encounter in the Spirit, encounter in your academics. Kung in-encounter mo talaga ang academics mo, hindi ka pwedeng bumagsak. Pasado ka. Ganon din sa Panginoon. Kung na-encounter mo talaga ang Espiritu, ang banal na Espiritu, you will be high with God. Ganon din sa academics. Amen? Sa natural parang yun, makita nyo, no? Parallel truth. If you really encounter your academics, binigyan mo ng oras, binigyan mo ng disiplina ang sarili mo, bumabangon ka talaga para mag-aral, you give time kaysa gumala, maggumastos ng mga allowance na galing sa iyong parents. Ikaw, empleyado ka, binigyan ka ng time para mag-training, ang feeling mo sa training, bakasyon. Pagdating mo sa opisina, wala lang. Kasi hindi mo in-encounter yung training. Yan po yung essence ng encounter, mga kapatid. Pag sineryoso mo yung ipinapagawa sa'yo, malalaman mo at matututunan mo yung esensya nung ipinagawa sa'yo. Kung in-encounter, ma-encounter mo talaga yung essence ng training. Ito pala for human relation. Ito pala for management. Ito pala for project management. Pero pag ikaw yung estudyante na ginastosan ka lang, pero hindi ka naman talaga nag-aral. Ikaw yung empleyado, pinadala ka lang sa training, pero hindi ka naman talaga nag-training. Pag uwi mo, walang add value, yung pa rin. Amen? Praise God. Kaya matuto po tayo mga kapatid. No po, may masakit man kayong naririnig ngayon. If you will accept it as you are son being chastened by the word of God, wala po kayong pupuntahan kundi success. Ulitin ko. Kung nakakaramdam kayo na, uy, nakakasakit naman, na-offend ako sa sinasabi ni Pastor. Kung magkakaroon kayo ng puso, katulad ng totoong puso, ng totoong anak ng Panginoon, sabi nga kanina, ang totoong anak ng Panginoon, sabi niya, itinatama niya. Ang totoong minamahal ng Panginoon, itinatama niya, chasten. So kung kayo magpapatama ngayon, magpapakorek ngayon, wala po kayong ibang pupuntahan, kundi victory. Ayan ang pangako ng Panginoon sa atin. Amen? Now, know the Spirit through the Word. Question. Ano ba? Pastor, ano bang ginagawa ng salita ng Panginoon? Tandaan nyo mga kapatid,
The Bible, napakatagal from the start, from the scroll, nung hindi pa siya talaga Bible, ilang beses nang pinagtangkaan ng kaaway na sunugin ng mga yan. Ang mga kapatid natin noon sa Roma, no? Sa what you call this, Coliseum nila, gagawin ng mga yan ay gagawing sasabihin sa mga believers, talikuran niyo ang inyong faith. Pag hindi nila tinalikuran, ipinapakain sila sa leyon na ginutom ng 3 araw. Kung makikita niyo, both on the lineage of Christian believers, gustong patayin ng kalaban. Pero sabi nga ni Gamaliel, no po, dun sa Acts, no? Nung sinasaktan si Peter at si John, kung ang itinuturo ng dalawang yan ay galing sa tao, kusang mamamatayan. Pero kung ang tinuturo ng dalawang yan ay galing sa Diyos, para lang kayong sumusuntok sa pader at kinakalaban yung Diyos. Now, mga kapatid, for the past 2,000 plus years, gustong sirain, sunugin, patayin ang lineage ng mga mananampalataya. But here we are. Our Lord is faithful. Pinangako niya, ha? Kay Abraham, kay Jacob, kay Isaac, kay Jacob. You will inherit, I will bless your generation. I will protect them. I will be their God. Amen? What does the word does? Bakit gigil na gigil ang kalaban dyan sa salita ng Panginoon? Ah? Because it is a preserved, right? Preserved teaching, preserved principle coming from the Lord that will teach generation from generation para makilala ng susunod na henerasyon kung sino yung totoong Diyos nila. Naalala niyo yung sinabi ni David sa kanyang anak na si Solomon? Remember? When David tell to Solomon, nung time na to, kinausap niya ang Panginoon, sabi niya sa Panginoon, Lord, my child Solomon is young and inexperienced. Napakabata at walang karanasan. Pero sabi ng Panginoon, consistent, tandaan nyo, hindi ka pwede ang mag-build. No? Hindi, sorry, tama. Solomon will build the temple kasi hindi ikaw po pwede dahil ang kamay mo ay dumanak ang maraming dugo dyan sa kamay mo. Sabi ng Panginoon. And I appoint Solomon, yung anak, siya magtatayo ng templo ko. So, dun sa illustration na yon, yung matalino, yung may influence, yung may experience, disqualified to the Lord. Sino ang kinwalify ng Lord? Yung pure. Si Solomon. Nirequire ba ng Panginoon ng experience? Ang talino, ang galing? Hindi. Why? Kasi ibinigay niya sa atin. Binigay kay Saul. Binigay niya. Binigay sa kanyang anak, kay Solomon. Sorry. Binigay kay Solomon yung talino, yung lakas, yung impluensya. Ang sabi ng Panginoon, kasi hindi mo hiningi na patayin ko ang kaaway mo at kayamanan. Now, just a quick glance. The word convict us, sabi sa Nehemiah 8:19. Naalala niyo po ito? Si Ezra, nagbabasa ng salita. Ang tagal-tagal na nilang binabasa yan. Amen? Dito sa Nehemiah 8:9. At itong araw na ito, no? Sabi dito, sabi sa Biblia, pag binasa niyo yan, ang lahat ay nagsiiyak, na-convict. Kaya wag po kayong mananawa na i-share ang salita ng Panginoon dahil hindi niyo po alam kung kailan at paano i-convict ng banal na spirito ang mga taong ito. Dahil hindi naman po talaga tayo nagko-convict ang banal na spirito. Hindi natin trabaho ang mag-convict. Ang trabaho po natin to share the word of God boldly. Hindi 50-50. Kung minsan, hindi mo ma-sway ng maayos ang sandata mo dahil hindi ka sanay sa sandata.
Hindi mo ma-express ng maayos ang salita ng Panginoon dahil hindi ka sanay sa salita ng Panginoon. At sana maging hamon po yan sa atin. Pastor, hindi po talaga ako magaling magsalita. No? Hindi sa galing ng salita, mga kapatid. If you know the word, God will teach you how will you say it. The Holy Spirit will guide you how will you say it, how will you share it, as long that your heart is pure. As long as your heart want to obey the Lord and want to serve the Lord with gladness and conviction. The word convicts. And the word corrects also. No? Sa Psalm 17:4. Tat, itatama ka talaga niyan. Even kay David, no? Every time na maalala niya salita ng Panginoon, lumuluhod siya, humingi siya ng tawad. Ang salita ng Panginoon ay may ano pa? Sabi sa sabi sa Psalms 119 verse 9, cleanse his way according to thy word. Amen? Kaya kang linisin. Even sa 1 John 1:9, sabi doon, kung ikaw ay hihingi ng tawad, no? Kung ikaw ay hihingi ng tawad, ang Diyos ay tapat na ikay patatawarin sa lahat ng iyong kasalanan at lilinisin ka. Cleanse. Lilinisin ka sa lahat ng iyong karumihan. Bakit? Kasi meron kang salita, mga kapatid. Ang hirap kasi humingi ng tawad eh. Alam mo, minsan, ang tao legalista. Talaga, sinabi yun sa Bible. Salamat sa mga tao na pag sinabi mong humingi ka ng tawad, hindi ka na magtatanong ng verse. Pero sa mga taong may katigasan ng ulo, sa mga taong sabi ng mundo matatalino, sabi ng mundo mataas ang pinag-aralan, kaya mahalaga na may baon kang salita, mga kapatid. Na pag sinabi mong sabi ng Panginoon, humingi ng tawad, papatawarin ka. Pag tinanong sa'yo, di ba sabi sa Bible, be ready to defend your hope. Palagi. Always be ready to defend your hope. Sabi sa Romans yun. Amen. Now, confirm. Sabi sa D, confirms. Ang word daw, kinukonfirm niya sa'yo. John 8:31, if you continue in my word, then ye are my disciple indeed. Sinasabi ng salita ng Diyos, sinasabi niya sa kanyang salita na may pamantayan siya. Nakita nyo? May standard ang Panginoon. And in order for you to know that you are competent, you should learn the standard of the Lord. Because the set standard of the Lord will give you competence. Hanggat hindi mo kayang sundin, hindi mo nagagawang magpakumbaba. Hindi mo nagagawang mahalin ang iyong kaaway. Hindi mo, di ba, yung fruits of the Spirit, Galatians uh, Galatians 5:22. Ha? Pag ginagawa mo yun, talagang ano ba tawag doon? Pinupush mo yung sarili mo, tinitrain mo yung sarili mo to be trained to do the word of the Lord, you are getting competence in the Spirit. Yung dating hindi ka makahingi ng tawa, dating hindi ka makapagpatawa, dati ang taas ng pride mo, dati palasigaw ka. Kung palagi kang galit, you're not competent in the Spirit. And eto na yung kinukwento ko. Eto na sinasabi ko. When I say competent, ini-equip ka ng salita ng Panginoon. Because the word of the Lord equips. Proverbs 22:21. Make thee know the certainty of the words of truth. Kaya nga kanina, di ba? Sa Luke 12:23. Ever learning, natututo lang sa mundo, pero hindi nasumpungan ang, ano yun? Katotohanan ng gagaling sa Panginoon. But never able come to the knowledge of the truth. So, ito yung po yung mga ginagawa, kapatid. Ito yung itinuturo sa atin. Habang tayo nagbabasa, yun ang itinuturo po sa atin ng banal na Espiritu to gain the competence of the Spirit. Meron po talagang panahon. Alam ko may tinurong ganito si Pastor Ben, no? Remember? Sit, walk, stand. Di ba? May panahon na mauupo ka para makinig. May panahon na kailangan napakinggan mo ay lalakaran mo. At may panahon dahil may persecution at may dinidiman sa'yo, may command ang Panginoon so you have to stand on your faith. Kaya yun ay sit, walk, stand. Sana po mga kapatid, tapos na tayo dun sa sit.
Nandun na tayo sa walk. Para yung ating naririnig ay nilalakaran na natin. Doer na po tayo. And sa ating pagsunod, tandaan niyo po yan, hindi pwedeng walang persecution. Meron at meron. And you have to stand your faith. You have to stand your ground. Then you will say to yourself, thanks for the Holy Spirit to give me competence. Kakayanan. No? Hallelujah. Will of the Spirit. Sabi sa will of the Spirit, mga kapatid, yung will of the Spirit, sabi po dyan, seek liberty or freedom. No? 2 Corinthians 3:17. Ito yung sinasabi natin, for where is the Holy Spirit, there is freedom. Huh? Now, the Lord is that Spirit. And where is the Spirit? Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Okay. Quick. Alam ko, nasabi ko sa inyo to. Pero quick review. Pastor, paano nyo malalaman na ako talaga yung malaya? Simple lang. Kasi may confusion sa mundo eh. Okay? Pag ang yung ginagawa ay nag-aayos ng yung relasyon sa iyong magulang, sa iyong mga mahal sa buhay, ha? At hindi ka dinadala sa palagi doon sa nagsisikreto ka, okay? Doon sa kailangan mo magtago para magawa ang gusto mo, okay? Hindi po yan freedom. Ang nangyayari sa iyo ay akala mo, ginagawa mo lang yung kalayaan mo, pero kalayaang ikaw ay maging alipin ng kasalanan. Hindi yan freedom. The true freedom is when you experience, no, na yung ginagawa mo kahit hindi mo na-enjoy masyado yung secular life, nakikita mo naman nabubuo ang pamilya mo. Nakikita mo naman na yung relationship mo dito sa magulang mo, may kapayapaan at may peace. Now, maunawaan mo that the freedom you're living is the freedom to do the will of God. That's the true freedom. When you do the will of God. Amen? Freedom to know your God sa First Chronicle 28:9. Ito yung sinabi ko kanina. Yung sinabi ni David kay Solomon, di ba? My son Solomon, know the God of your father. At kaya nga po mga kapatid, kaya tayo nag-aaral eh. Kaya tayo nagbabasa ng Biblia. Kaya po tayo nagpapalalim. Kaya po may DLS, mga kapatid. Dahil gusto po ng Panginoong makarating, abutin ang mga tao sa buong mundo na makarinig ng kanilang salita. Makakilala at tumanggap. Masagip. No? Doon. Sa nakaambang dagat-dagatang apoy. Kung hindi sila tatanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Ano pa? Freedom to do His will sa Matthew 6:10. Na po? Amen? Pag tinignan niyo po yan, mga kapatid, yung freedom to do His will, mauunawaan nyo na mas magaan pala ang buhay pagka ginagawa natin yung gusto ng Panginoon para sa atin. Pero habang nilalabanan mo yung gusto ng Panginoon para sa atin, lalo po kayong naghihirap, lalo po kayong palaging may problema, lagi po kayong nag-aaway. Bakit? May pagtatalo. May hindi align. Pag po merong hindi align, palaging may nakasalungat, magaan ba ang buhay? Mabigat. Kasi palagi may nakasalungat. No? Sabi diyan sa Matthew 6:10, di ba? Sabi ng Panginoon, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Maliwanag. Your will be done. Yung kalayaan na ma-enjoy natin yung presensya ng ating Panginoon. Ma-enjoy yung will of God. Freedom to accelerate. Yan, Psalms 9, no? Verse 1, no? Basahin natin ha para eksakto. Amen? Sabi po sa Psalms 9 verse 1, I will praise you, O Lord, with my whole heart. I will tell of all your marvelous works. Mga kapatid, hanggat hindi natin kayang ibaba ang ating ego, ang ating pride, na ang pinagmamalaki natin sa ating mga buhay ay ang Diyos. Tandaan nyo. Sabi, ang nagpapakababa ay itataas. Alam niyo po, natuwa po ako nung
nung nung nakausap nakausap namin si Pastor Dong nung magpipreach ang aking asawa nung Sunday. Ano. Isa lang ang sinabi niya sa asawa ko. Sabi niya kay Attorney Bern, ipagmalaki mo lang si Jesus Christ. That's it. Ipagmalaki mo lang si Jesus Christ. Amen. Kasi kaya naman talaga tayo nakakatayo dahil sa Kanya. Eh. Dahil dun sa redemptive obedience na ginawa niya dun sa krus na Kalbaryo. Paano tayo laninis? By His strength. Paano tayo gumaling? By His strength. Yung kasalanan, no, once and for all, tinubos niya, tapos na. Dumating ang point that animal sacrifices is no longer sufficient. No longer sufficient. Hindi na po, ika nga, pag sinabi natin sufficient ay sapat upang linisin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya po ipinadala natin Panginoong Jesucristo. Because animal sacrifices is no longer sufficient to cleanse us. At nangailangan na ang ating pinadala ay ang kanyang bugtong na anak. That once and for all, sin will be dealt. And all these people will be redeemed. Amen? Do the will of the Spirit. Seek wisdom and understanding. So Colossians 1:9, no? Pag binasa niyo Colossians 1:9, no? I pray that, you have the knowledge of His will. Alam niyo yung knowledge of His will? Napakahalaga niyan. Kasi marami tayong ginagawa sa ating buhay, pero hindi natin maisip na yung ginagawa natin ay yung ba ay will pa ng Panginoon? Yung ba ay gusto pa rin ng Panginoon? Yes, maaaring sumisikat ka. You're producing something. You're establishing something. Nakikilala ka sa publiko. Pero ang tanong, yan ba talaga? Pinagawa ba talaga ng Panginoon yan? Kasi kung hindi, God will put a stop on it. No? Minsan, may tinatawag tayong stop, listen, go. Diba? Pero mayroong sinasabi din na, stop. Hindi yan ang pinapagawa ko sa'yo. And you have to be, paano mo malalaman? If you have this competence. Ano yung competence? To hear the word, to hear the voice of God. Kakayanan. Ibig sabihin, pag sinabi natin competence, kakayanan na makinig sa salita ng Panginoon. Meron ka bang patience na makinig sa salita ng Panginoon? Do you have time to read the Bible? Do you have time to raise up in the morning para mag-pray? The knowledge of His will. A prerequisite to accelerate in our life, not just on our own field or expertise. Hindi lang daw po sa ating sekular na buhay, pati rin sa ating spiritual na buhay. Sabi sa Colossians 1:9, in all wisdom and spiritual understanding. Hindi po sinabi na secular understanding. Ang sabi, spiritual understanding. Hallelujah. Kapatid, itabi niyo po ito sa matabang parte ng inyong mga puso. Pakahalaga na ang ating ginagawa ay talagang naipag-pray natin. Talagang galing yan sa Panginoon. Lord, I want to have that knowledge of your will in my life. Gusto kong malaman yung iyong layunin sa aking buhay. And John 1:13, not the will of man but of God. Sa world, you have to prove something to be called competence. Sa word, you have to know, kailangan mo maunawaan, no? Kailangan mong magkaroon ng being, no? Not just having the competence o yung skill, but you have to be. Yung word ng having and being, magkaiba yon. Sa world, gusto ka lang niyang magkaroon. To have this, to have that certificate, to have these skills. Sa salita ng Panginoon, ang gusto niyang mangyari, ipamuhay mo. Being. Maging natural way of life mo. Yung sumusunod na may Diyos, sumusunod ka sa banal na salita. Minamahal mo pamilya mo, ginagalang mo ang amo mo sa trabaho, you give honor to your parents, you obey to your parents in the spirit.
That's competence. Hindi lang yung meron kang certificate. Having. Ang mas mataas na will of the Spirit is the being. Okay? And the being you cannot reach the being if you don't know His will. Kailangan mo maunawaan yung wisdom ng Panginoon. At yan po yung panalangin sa Colossians 1:9. To know the knowledge of His will, to have spiritual wisdom and understanding. Hallelujah. Do the will of the Spirit. Fill you with the Spirit. Mas Ephesians 5:18-19. Na kung tayo nabubuhay sa Espiritu, lumalakad tayo sa Espiritu, dapat tayo, kung sinasabi natin tayo nabubuhay sa Espiritu, lumakad tayo sa Espiritu. No? Fill you with the Spirit, mga kapatid. In short, mga kapatid, let's not complicate the Word of God. Pag sinabi ng Panginoon, wag yan, no question, wag yan. Matuto tayong manahimik at sumunod. Pag sinasabi sa atin na huwag kang mainggit sa gumagawa ng mga illegal kahit yumayaman sila, that's it, let them. Pray for them. Don't even think about to take part of their wealth kung galing lang din naman yan sa illegal na mga bagay. Drugs, ano pa, sugal, ano pa, panluloko, never mind. Never mind. And be not drunk with wine, wherein in excess, but be filled with the Spirit. No? Be filled with the Spirit. Ano sabi? Sa verse 19, speaking to yourselves. Sa paanong paraan? Punuin mo daw ng mga makalangit na gawain ng iyong sarili. Psalms, hymns, and spiritual songs, singing and making melody on your heart to the Lord. Pero kung magstay ka sa lugar na yon, tinitingnan mong ginagawa nila yun, talaga maaakit ka. Yung mga lugar at mga bagay, yung mga lugar na hindi na dapat pinupuntahan ng hindi mananampalataya, ay ng mananampalataya, huwag mo nang puntahan. Unless you dare. For example, talagang may go signal from the pastor. Okay, sige, partner-partner kayo. No? Partner-partner kayo. Punta kayo sa gantong street, Red Street. Pag sinabi natin Red Street, it's a prostitution street. And you want to share the word, pero body-body para meron check and balance. That's okay. Pero kung pupunta ka doon just to test your faith, oh, sige, pastor, susubukan ko kung kaya ko, I tell you. Huwag mong sabihin na nakatayo ka. Huwag mong sabihin na nakatayo ka. Okay? Okay. Confidence of the Spirit. Knowledge to faith. So pag sinabi natin confidence of the Spirit, eto na yung nilalakaran mo yung pinananampalatayanan mo. So from knowledge na receive mo, na encounter mo, to faith. Amen? So ayan na yung ginagawa mong panuntunan sa sarili mo. Sa John 14:26, paulit-ulit, consistently, Spirit teaches us. Sa John 14:26, all things. Sa Colossians 1:9, ano sabi? Kadi-discuss lang natin that the knowledge of His will ay dapat nating sundin. For you to be competent in the Spirit, alam mo dapat na ang iyong ginagawa ay tama sa salita ng Panginoon. Kaya sinabing competent, alam mo yung standard. Pag hindi mo alam ang standard, hindi mo masabi kung competent ka. Sa secular, ito yung tinatawag natin na discipline of execution. Sa discipline of execution, you have to know the score. What you cannot measure, you cannot manage. Sabi ni David Ulrich yan. Sa secular thing yan. Pero tingnan nyo, napaka-consistent sa tinuturo ng Espiritu. Ulitin ko. What you cannot measure, you cannot manage. Kung hula-hula lang po dahil hindi mo siya talagang eksaktong pinag-aaralan, hula-hula ka lang. Hindi mo siya kayang i-manage. Praise God. Amen? So mga kapatid, yung confidence of the Spirit, dapat kang mag-transport o sabihin natin mag-move on, no? From having the knowledge to experiencing the faith. Faith, sabi sa Hebrews 11:1, di ba? Faith is the substance of things hoped for and evidence of things not seen. Di ba sabi ko, from knowledge to faith, na nararanasan mo na ipinamumuhay mo na yung faith. Amen?
Anong ibig sabihin ng faith? Kasasabi lang natin na dapat marunong ka ng maging kalmante sa oras na parang walang kapag-apag-asa. Otherwise, kung hindi pinagkaloob ng Panginoon, tandaan niyo po, may best plan pa ang Panginoon for you. Huwag mong igiit yung isang bagay na hinayaan na ng Panginoong wala. Halimbawa, job. Na-interview ka ng isang interview. Tinaas mo yung expectation mo. Akala mo i-hire ka na dahil ang ganda ng pakikipag-usap sa'yo ng HR. Pero yung pala, hindi ikaw na-hire. Madi-disappoint ka? Yun yung ibig ko pong sabihin nung ipinamumuhay mo na yung faith. Na you can tell to yourself, okay Lord, try pa tayo ulit. Okay Lord, sige, I'll try again. Hindi yung pagka maraming tayong ganyan ha. And you have to be aware of it. Na pag may ginapagawa ang Panginoon na hindi yun ang gusto niyang ipagawa at hindi nangyari sa iyo, don't be disappointed. The wise thing to do is to keep quiet, pray, let the Lord comfort you. Then, that's it. Plan again. Lord, ano po ba talaga? Ano pwede ko pang gawin? Huwag niyong isipin na that's the end of the world. Don't make permanent decision out of temporary condition. Yung kawalan mo ng trabaho, kawalan mo ng pera sa bulsa, hindi po yan permanent. That's only temporary. Sabi ni David, mula nung bata ko at ngayong maputi na ang buhok ko. Ha? Sabi ni David, wala akong nakitang naglingkod sa Panginoon ng tapat na kanyang pinabayaan. Panghawakan niya mga kapatid. Panghawakan niya mga kapatid. Sa case ko, hindi po madali isipin na iiwanan ko yung napakalaking sahod just to be with my family and to obey the Lord. Hindi po madali. Pero anong nagbigay ng kapayapaan sa aking puso? My God. I'm with my God. Alam ko nasa akin ng Panginoon. At hindi ko po yan pinagdudahan ni isang beses. Nung sumunod ako sa Panginoon, after ako makausap ni Pastor Dong, when I decided, Lord, kung talagang pinagagawa mo to, I will do it. Despite of, mga kapatid, despite of all of my coworkers there, all of my friends, walang nagsabi ng positive na uuwi ako ng Pilipinas. Walang nagsabi na, okay yan, uwi ka Pilipinas, uwi ka. Wala. Lahat sila nakakontra. And ito rin po yung sinasabi ko sa inyo. Dadating ang panahon, mga kapatid, that when you decided really to be used by God, maybe part-time or full-time, basta't maglilingkod ka sa Panginoon, meron kang desisyon na gagawin na people might not agree with you, but just go on to the Word of God. Yun lang ang pwede kong sabihin sa inyo. Sundin niyo yung salita ng Panginoon. Amen? And then, ano pa? Confidence of the Spirit. Ano po? Hallelujah. Give me 5 minutes. Confidence of the Spirit. Faith to submission. Ito na. Nag-submit ka na, di ba? Knowledge to faith. Pinananampalatayanan mo na. Ngayon, kailangan mo nang gawin to submission. Ito na. Yung kinukwento ko po sa inyong testimony ng buhay ko, yun na po yung submission. Paniwalaan mo yung proseso ng Panginoon. Trust the process. Trust the process, mga kapatid. Nakaka-excite yan. Minsan parang malalaglag ka, wala kang pag-asa. Pero when you cling to the Lord, hindi ka niya pamabayaan. Walk by faith. 2 Corinthians 5:7. Walk by faith. No? Kung ano po yung mga naranasan namin, gusto namin maranasan nyo to. Kung paano namin nakita yung pagiging faithful ng Panginoon sa buhay namin, yan din po ang gusto namin maranasan nyo sa inyong mga buhay. Makita nyo yung faithfulness ng Panginoon na totoo ang ating Diyos. Kung meron siyang hindi kayang gawin, hindi niya kaya magsinungaling sa atin. Hallelujah. Amen? Hindi niya kaya magsinungaling sa atin. Praise God. Hallelujah. Dali lang po Nag-stuck. Yan. Yan. Trust the process. Obedience is better than sacrifice. Bakit? Hindi, pastor.
Pwede bang magpadala na lang ako? Hindi na ako. No. Pwede, pero hanggang kailan? Ha? Hanggang kailan mo tatakbuhan yung iyong panawagan? Ha? Sabi nga dito sa First Samuel, no? Kuya Samuel. First Samuel 15:22. Di ba? Hanggang kailan? Sabi sa First Samuel 15:22, obedience is better than sacrifice. Hallelujah. Praise God. Amen? Confidence of the Spirit, submission to obedience. Submission is a surrendered state of the heart and mind that simply says, Yes, Lord. Walang mahabang usapan, mga kapatid. Dadating ang panahon talaga na ikaw ay makikipag-usap. You will have to really face your Lord through prayers, through meditation, through the Word. Habang nagbabasa ka po, pwede mong ma-encounter yung sasabihin sa'yo ng Panginoon. At ihanda mo ang iyong puso. Ihanda mo ang iyong puso na makinig. Submission is a surrendered state of the heart and mind that simply says, Yes, Lord. Send me, sabi ni Isaiah. Nalala niyo to? Ang ganda nito. Sino ang papadala ko? Sino ang ganito? Ang sabi ni, sumagot si Isaiah. Then said I, sabi ni Isaiah, Here I am, Lord. Send me. Hallelujah. Praise God. No? Confidence of the Spirit. Yung confidence na yan, mga kapatid, hindi yan galing sa atin. Ha? Galing yan sa banal na Spirito dahil binuksan mo ang puso mo sa Kanya. Ulitin ko. Ang confidence na yan ay galing sa banal na Spirito. What? Dahil binuksan mo ang puso mo sa Kanya. Hindi kanya talaga pipilitin. Pero pag binuksan mo ang puso mo sa banal na Spirito, He can make great and mighty things out of your life. Hallelujah. Tapos na po ako. Ito po ang ating mga pinag-usapan. Know or encounter the Spirit. Do the will of the Spirit. Confidence of the Spirit. Such, sabi ni Paul, sabi dito, sa 2 Corinthians 3:4-5, such is the confidence and steadfast reliance and absolute trust that we have through Christ toward God. Mga kapatid, the confidence, the confidence, the steadfast is not coming from us. Always claim, Lord, thank you for this one. Ikaw ang nagbigay sa akin ito. Ikaw ang nagpalakas sa akin. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pangunawa. And mapapansin niyo, mga kapatid, lalo po kayong magiging humble, lalo po kayong magiging meek. Kaya nyo nang tiisin yung sarili nyo na hindi basta magsalita. Kahit, kahit alam nyo na, di naman yan. You will have that meekness. Okay? Not that we are sufficiently qualified. Tama. In ourselves to claim anything as coming from us. But our sufficiency, ang ating pagkahusto ay galing sa qualifications coming from God. Hallelujah. 2 Corinthians 3:4-5. Amen? Ito yung challenge. Being challenged in life is inevitable. Being defeated is optional. Baunin niya, mga kapatid. Hindi nasunod ang gusto niyo, defeated kayo, no? Hindi pa tapos ang proseso ng Panginoon. Walang anak ng Diyos na talunan. Lahat tayo victorious. Pag hindi mo pa, no? Akala mo defeated ka lang pero proseso ka pa ng pinuproseso ka pa ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, no? I hope na po nasalo po natin yung mensahe ng Espiritu sa atin sa hapong ito. Tayo po yung manalangin sa ating Panginoon. Father God, thank you so much. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa Panginoon sa iyong mensahe sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa ibinigay mo po, Panginoon, na kaunawaan sa amin pong mga puso, sa aming mga isip. Pagbigay, Panginoon, buksan ang aming mga mata, makita, Lord, ang aming mga blind spot, ang aming mga kahinaan. Palitan ito ng iyong mga katuruan sa hapong ito. We have to encounter you genuinely. And we have to do your will in our life. At kahit anong mangyari, ang nangyayari man ay yung gusto namin at hindi namin gusto. Help us, Lord. Help us to stand and hold your confidence in your spirit. In the mighty name of Jesus Christ. Lord, I also pray
Sa lahat po ng nakapakinig, Panginoon, I pray, Panginoon, that you really touch, search, enlighten their hearts and mind. Kung ano man po yung pangangailangan nila sa pangunawa, Panginoon, bigay mo po sa kanila sa oras nito. Ano man po yung mga bagay na hindi nila maintindihan, Lord, give them the understanding, spiritual wisdom and understanding to understand. Amin pong sama, Lord, sa platform na to sa DLS, Lord, kila Gabi, kila Ria, kila Pan, lahat po ng amin po mga kasama dito, Lord, in the mighty name of Jesus Christ, bless them with your abounding grace, prosperity in their lives. In the mighty name of Jesus Christ, everybody says, Amen, Amen, and Amen, and Amen. Maraming po salamat mga kaabangers, mga DLS. Muli, ito po si Pastor Walter Faustino. Nag-iwan po sa inyo ng kapayapaan, kapanatagan, at pagpapala na nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. In Jesus' name, Amen. God bless you all.